Salamat sa iyong mga salita at buksan nito ang aming puso at isipan. Dalangin ko po, Lord, bigyan mo ng karunungan ng bawat isa na maintindihan ito word by word, precept by precepts, Lord, in the name of Jesus. And we pray that today, Lord, this message, Lord, will go to those people who diligently seek you, Lord. And we pray, oh God, hallelujah, that we will enjoy all the blessings behind these words, behind this message, in the mighty name of Jesus. Salamat po na marami. Dalangin namin ang banal na Espiritu na magsilbi naming gabay at guro sa pag-aaral ng iyong salita, Ama, sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Purihin ang ating Diyos sa buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat kapatiran na inuuna ang kaharian ng Diyos. Huwag kayong manghinayang sa oras na binibigay niyo sa Panginoon, sapagkat ang mga bagay na ihinaalay niyo sa Lord, ang oras niyo, lakas niyo, ang buhay niyo, ay Kanyang pagpapalain. Amen. So may the blessing, may the grace and mercy of God continue to dwell in your hearts and mind, in your family, in Jesus' mighty name. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So ang ating pag-uusapan, we are now in chapter 4 of Galatians. Ulitin ko mga kapatid, ang argumento ni Pablo sa mga taga-Galatians nang sinabi niya, hindi ba kayo nag-iisip, no? Hindi nyo ba iniisip ang lahat ng ginagawa nyo? Nakalimutan nila yung tinuro ni Pablo patungkol sa pananalig kay Kristo. At naniwala sila sa mga nagturo na kinakailangan nila na sumunod sa kautusan upang maranasan nila ang kaligtasan. Hallelujah. So praise God. So our topic is all about adopted as sons of God, no? So sa Galatians chapter 4 verse 1, why is it very important na laging nasa puso't isip natin ang katotohanan na tayo'y anak ng Diyos? Okay? Tayo po ba ay anak ng Diyos? Why don't you claim it right now? Ako ay anak ng Diyos. Hallelujah. So, i-claim natin that we belong to the family of God. That we belong to His children. The children of the promise. Kaya nga, i-claim nyo yan araw-araw, no? Hallelujah. So, ano ibig sabihin nito? Alam niyo po, ang mga authorities, ang mga police, no? Kung tutusin, alam natin yung authority nila, yung power nila, at minsan na aabuso nila. Mga kapatid, masakit, pero katotohanan nito, na dahil sa uniforme na hawak nila, kailangan nilang sumunod at maging mabuting halimbawa sa lahat. Nakakalungkot isipin that people are very judgmental. Makakita ng mali sa iyo, ituturo ka nila, duduruin ka nila, sisisihin ka nila, napakabilis nilang humusga. Samantalang nakikita nila ang kamalian ng iba, ang problema, hindi nila nakikita ang sarili nilang kalagayan. Kaya kapatid, huwag kang humusga. Dahil pag humusga ka, gagamitin sa iyo ang pamantayan na ginagamit ko sa paghusga sa ibang tao. So bakit natin ito sinasabi, mga kapatid? Sapagkat una, dahil tayo ay anak na ng Diyos at tayo hindi na nabubuhay para sa sarili natin. Tayo ngayon ay nabubuhay dahil sa pananalig kay Kristo. Patay na ang lumang makasalanan. Wala na ang lumang Ronnie, ang lumang Luz, no? At ngayon ay nabubuhay sa atin, no? Kay Nanay Linda, ang buhay na binago, ang buhay natin kay Kristo Jesus. Isang dahilan kaya may mga kapatid na tunay nga puno ng pangamba at puno ng takot ang kanilang buhay ay dahil nakakalimutan nila ang mga katotohanan na dapat panghawakan nila araw-araw. Huwag nating isipin na ang kapangyarihan ng dyablo ay lumalawak, lumalaki. No, walang kapangyarihan ang dyablo. Wala siyang authority
sa ating buhay. The only reason why the devil can hurt us is through sin, yung kasalanan. Ang kaaway naghihintay lamang na makitaan tayo ng mali. At dahilan doon, i-claim niya yung kautusan na sabi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So sa umagang ito, hallelujah, sabi ng verse 1, ito ang ibig ko sabihin, habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakahigit sa isang alipin, bagamat siya ang may-ari ng lahat. This is another explanation. Ginamit niya ang isang inihalin tulad niya ang tinatawag nating kautusan at ang tinatawag nating pangako. Okay? So sa pangako ng Panginoon na tayo ay kanyang mga anak at sa sinasabi ng kautusan. Tandaan niyo po, ang kautusan o yung tinatawag nating Mosaic Law ay binigay para maging guro natin at gumabay sa atin habang wala pa ang Panginoon o ang pananalig sa Panginoon Jesucristo. So ito ang nagpaalala sa atin na tayo ay makasalanan at walang nakakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya walang sino man ang nararapat na maging bahagi ng kaharian ng Diyos. But praise God, dahil sa pangako ng Diyos, dahil sa pananalig at tayo'y napawalang sala sa biyaya ng ating Diyos. So, itutuloy ito. Sabi dito, habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakahihigit sa isang alipin, bagamat siya ang may-ari ng lahat. Alam po natin ito in the real sense na kapag ang isang bata ay, sabi nga, isang tao ay wala pa sa hustong gulang, kahit na siya ay isang tagapagmana, hindi siya ang maari na mag-manage sa kayamanan na kanyang minana. Kakailanganin niya ang isang guide, ang isang guro na magtuturo sa kanya at maghahanda sa kanya sa hinaharap para sa araw na itinalaga ng Diyos para makamtan na natin at maranasan na natin ang pagiging anak ng ating Diyos na buhay. Kaya sabi nga, dahil bata pa yan, may under siya ng tinatawag nating guro. Under siya sa pagtuturo ng mga kautusan ng ating Diyos. Hallelujah. Ituloy natin, sabi dito verse 2, sapagkat siya ay nasa pamamahala pa ng mga tagapangasiwa sa loob ng panahong tinakda ng kanyang anak. Ama. Hallelujah. So, praise God for this wonderful truth, Ikaw ako anak ng Panginoon. Pero sabi nga natin, di ba pastor, sabi dito, so tayo ay na-under pa ng management, ng tinatawag nating guidance ng isang guro, ng isang steward, ginagabayan tayo. But sabi nga dito, sa verse 3, gayon din naman, nang di pa tayo nananalig kay Kristo, tayo na sa ilalim ng mga tuntunin ng sanlibutan ito. So, nung di pa tayo nananalig sa Panginoon, tayo ay nasa ilalim ng mga kautusan na ito. At sabi nga natin, ang sasabungan ng kautusan ay dumarami ang kasalanan at nagbubunga ito ng araw-araw na kamatayan ng bawat isa. Hallelujah. Pero dahil kapatid, si Kristo ay dumating na sa mundong ito at si Kristo ay inialay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay at pagkaraan ng 3 araw, siya'y nabuhay na muli. Then, yung pagiging nasa ilalim natin ng mga kautusan, ngayon ay tayo na ay ganap ng mga anak ng Diyos. Hello. Galatians 4:4, ngunit nang dumating ang taktang panahon, everything is in God's timing. Walang aksidente sa Diyos. Ilagay nyo nga dyan sa ating comment section, walang aksidente sa ating Diyos. Walang aksidente na hindi niya pinagplanuhan. Lahat na nangyayari sa ating buhay ay ayon sa kanyang kabutihang loob, sa kanyang katapatan sa atin. Isipin natin mga kapatid, ang sabi dito, ngunit nang dumating
ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Jesucristo, isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. So, nakita natin dito yung kanyang full obedience. Sabi nga ang kanyang pagsunod ay hanggang sa krus ng Kalbaryo, hanggang ialay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Hallelujah. Purihin ng Panginoon sa katotohanan ito. So tapos na. Naganap na ang katotohanan ito. Hallelujah. So mga kapatid, pinalaya na tayo ng ating Diyos. Kaya nga sabi dito, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. At dahil tayo'y mga anak na ng Diyos ngayon, kapatid, huwag niyong kalilimutan na lahat ng pangako ng Diyos sa atin ay pwede na nating ma-enjoy o maranasan sa ating buhay ngayon. Amen? Kaya kapatid, bilang anak ng Diyos, hallelujah, mga anak ng Diyos, mamuhay kayo ng may kalayaan. Amen? Lagay nyo nga dyan sa comment section, mamuhay kayo ng may kalayaan. Anong ibig sabihin? Malaya sa takot, malaya sa pangamba. Sabi nga, hindi na sa ilalim ng konsensya, okay, ng kasalanan, kundi tayo ngayon ay nasa ilalim ng kalayaan, pagpapalaya ng Panginoon sa kapatawaran at pagpapawalang sala sa pamagitan ng pananalig sa Diyos. Amen po ba? Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Salamat po mga kapatid. Na patuloy kayong aktibo na tumutugon sa mga mensaheng ito. Hallelujah. Kaya kapatid, walang aksidente sa Panginoon, malaya na tayo, mamuhay tayo ng may kalayaan. I-type nyo dyan, mamuhay ng may kalayaan. Bakit natin sinasabi ang bagay na ito? Sabi nga sa wikang Ingles, God sent His Son that we might receive adoption as His very own children. No? God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Ang pinag-uusapan dito ay hindi anak sa labas, illegitimate. We are talking about legitimate children. Ibig sabihin, tayo ay inampon legally, no? And now, dahil tayo ay, sabi nga, legal adopted, no? Through Jesus Christ, then we will enjoy all the promises of being sons of God. Hallelujah. Kaya nga kapatid, sa oras ito, huwag na tayong magpaalipin pa. Mamuhay na tayo ng may kalayaan. Hello, ulitin ko, mamuhay na tayo ng may kalayaan sa ating pananalig sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Ano ibig sabihin ng malaya? Una-una, upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos. Pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang anak nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Amak ko. Without the Spirit of God in our lives, we cannot call unto God. Hindi ka makakapanalangin kung wala ang banal na Espiritu sa iyo. Though maraming taong nananalangin sa mundong ito, pero hindi lahat ay nakakaabot sa kaharian ng ating Diyos na buhay. Hello? So sabi nga natin, there is the right way to speak to the Lord at merong paraan na mali. No? Kasi sabi nga, may mga nananalangin na yung kanilang panalangin ay hindi umaabot sa harapan ng Diyos. But we are assured that our prayers are being heard. We are assured that we are the children of God because of the Holy Spirit. Okay?
Because of the Holy Spirit of God, it proves that we belong to the family of the Lord. Hallelujah. Sabi nga ng Galatians 4:6, and because you are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Hallelujah. You have a direct access to the throne of God. That your prayers will be heard in the throne of Holy of Holies. So yung dakong kabanal-banalan ng Diyos, makakaabot doon ang ating panalangin. Bakit po? Dahil kay Kristo na siyang nagsakripisyo sa ating kasalanan, tumubos sa atin, at ngayon ay nabubuhay andun sa langit at namamagitan sa atin. May isa lang tagapamagitan sa tao at sa Diyos, at ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, kaya nga kung ang buhay mo ay puno ng pangamba, hindi yan buhay, hindi yan ang klase ng buhay ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Alam nyo, sa totoo lang mga kapatid, kapag nakita kayo ng mga anak ng mga politiko, anak ng mayor, anak ng presidente, hindi may aalis na sila ay merong, hindi naman kayabangan, kundi pride, na pinagmamalaki nila ang kanilang ama, ang kanilang magulang na nasa posisyon at kasama na sila sa tinatawag nating kapangyarihan. Nakakalungkot nga lang isipin na minsan yung kapangyarihan na yon ay hindi nila nilalagay ng tama sa isipan nila at ipinagmamalaki nila na pwede silang gumawa ng bagay nang hindi ayon sa batas. Ang ating pagiging anak ng Diyos ay hindi gumagawa ng pagsuway, no? Kundi nagpapasakop tayo sa kalooban ng Diyos at nagbubunga ito ng pagsunod sa dapat na ginagawa ng mga anak ng Diyos. The devil wants you to know that you are a loser. Gusto ng diablong malaman mo na ikaw ay talunan, na ikaw ay hindi anak ng Diyos at wala kang karapatan sa biyaya ng Diyos. Sasabihin niya, makasalanan ka, masama kang tao, at ikaw ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Pero ang katotohanan, kapatid, lahat ng kasalanan na ating ginagawa, mula pagkabata, mula pa sa panahon ni Eva at Adan, ay ipinako na sa krus. Isa-isa. Bawat isa ay ipinako sa krus. At sa pamagitan nun, lumaya tayo. Kung kayo ay merong kaso, halimbawa, no, kayo na nahatulan ng tinatawag nating pagnanakaw, at sa hatol na yan, nandyan yung haba ng pananatili sa bilangguan at yung mga dapat bayaran, no, responsibilidad. At syempre, sabi nga natin, pag nagawa mo na yon, then wala nang dahilan para manatili ka sa kulungan. So, what the Lord did, yung kaso mo, halimbawa, itong isang kaso mo, ito ay ipinako sa krus at naresolba kaagad-agad. Ang pagkakaiba nga lang, hindi ikaw ang nagbayad, kundi si Kristo ang nagbayad ng buo para matubos ka sa mga kasalanan na yan. Bawat isa na nagawa nating kasalanan sa harap ng Diyos ay ipinako kasama ni Kristo at ngayon ay nabayaran na sa pamagitan ng sakripisyo ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, wala nang dahilan para tayo'y mangamba. Wala nang dahilan para tayo'y matakot. The only fear acceptable to the Lord is the fear of God. Yung pagkatakot sa Diyos. Other than that, huwag tayong matakot sa iba, sa dyablo, maging sa problema at pagtubok sa mundong ito. Hallelujah. Kaya sabi dito, kung ikaw ay anak, hindi ka na alipin. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Kapatid, napakasarap isipin na ang kaharian ng Diyos ay bukas sa bawat panalangin mo. Na ang Diyos ay nakikinig sa bawat hinaing mo sa iyong buhay, araw-araw. Not only, sabi nga, pag tumatawag tayo sa Panginoon, meron tayong access at merong assurance that God will answer
our prayers. Amen po ba? Sa totoo lang mga kapatid, pag tayo nananalangin tayo ng may pagpapakumbaba at pagtitiwala na dinidinig ng Diyos ang ating panalangin. Yan ang benepisyo ng pagiging anak ng Diyos. Because you know your Father, you have no doubt that He will give the desires of your heart in the name of Jesus Christ. But sometimes, sa isip natin nagko-conflict, no? Baka hindi sagutin ni Lord, baka ayaw niya, at kung ano-ano pa ba. Brothers and sisters, hallelujah, we have an access, and we have also the Holy Spirit who know the heart of God. Okay? Okay, so sabi dito, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ito nga, nandaan na yung Halloween, no? Yung pagdidiriwang nila. Nakakalungkot isipin na sabi nga sa gitna ng pandemya ay nandun pa rin. Hindi pa rin naiintindihan ng tao ang mga bagay na hindi kalugod-lugod at kasuklap-suklap sa Diyos. No? So sabi nga natin, nakakalungkot isipin na yung mga bagay na hindi dapat pinaniniwalaan ay itinataas pa ng tao. Yung mga masamang espiritu, yung mga diablo, at yung mga gawa nito. Walang mabuting idudulot ang mga bagay na ito. Hallelujah. Tuloy natin. Nung hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyosan. Nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, ginagawa natin ang mga bagay na ito. At karamihan dito ay nagagawa natin ang di alam na ito pala hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pero dahil narinig mo ng Kanyang salita, ngayon, alam mo na. And you have no excuses to obey God's will, God's instruction. Kaya kapatid, in between, no, sa nakaraan at sa kasalukuyan, sabi dito, we must prepare our hearts and mind. Dapat may natutunan tayo sa nakaraan. Naranasan natin ang pagkaalipin. Ngayon, siguro pa na, katulad na sinabi ng banal na kasulatan, danasin naman natin ang buhay ng pagiging anak ng Diyos. Hello? Kaya nangyayari, nabubuhay tayo sa nakaraan, iniisip natin na yung nakaraan ngayon yun, at iniisip natin na hindi na tayo makakalaya. Sabi dito, dear past, thank you for all the lessons. The only reference we have from our past is the lessons we learn. Pero ang malungkot, kapag hindi ka natuto sa iyong nakaraan, ay maaari mong ulitin ito sa kasalukuyan. So, another thing, if we would just pay close attention to our past, number one, our past will prepare us for the future. Ito ang nakaraan. Ito naman ang inaharap. At sabi nga, it is logical thinking na dapat mas improve, mas maganda ang iyong future kesa sa nakaraan. I remember one project ng isang dating senador, Senator Villar, sa Las Piñas, ay yung tinatawag na historical corridor, na kung saan yung merong isang lugar sa Las Piñas na niredesign nila yung mga sidewalk, yung mga harap ng mga buildings na parang panahon ng Kasila. Okay? Gandang tingnan. No, pero it also reminded us that in the past, sa panahon ng mga Kastila, tayo ay alipin ng mga dayuhan. Sa panahon ng mga Hapon at Amerikano, sabi nga natin, naging alipin tayo at naging sunod-sunuran sa kanila. So similar right now sa kautusan. Nung tayo namumuhay pa sa kautusan, tayo ay naging sunod-sunuran, alipin nito. At sabi nga natin, sa bawat araw, tayo ay namamatay sa bawat pagkakasala na ating nagagawa. So it only means
na kung nabubuhay tayo sa nakaraan, ay wala tayong nakikitang magandang kinabukasan. Ngunit, ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, dapat ko pa nga sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo nanunumbalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit ibig na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Yun, ang sabi ni Pablo. Ano ibig sabihin yan? Sabi dito, ipangilin ninyo mga araw, mga buwan, mga panahon, at mga taon. Sabi nga ni Pablo, nangangamba siya na dahil sa pangyayari ay baka mawala kabuluhan ang kanyang sakripisyo at pagpapagal sa pagtuturo at paggabay sa gawain ng Galatia. Hallelujah. Ulitin ko mga kapatid, our only reference of the past is the lessons we learn. You may cherish them, but do not relive it. Isipin mo, maganda yung idea, pero there is a painful lesson from the past that we are all slave of sins. Nung time na yon, tayo'y nasa ilalim ng kasalanan, nasa ilalim ng kautusan. Sabi nga natin mga kapatid, if the law can justify people from their sins, there is no need for Christ to come here to suffer on the cross. Kung yung pagsunod sa kautusan na sinasabi ng mga Judaizers, na hindi sapat na manalig lang kay Kristo, kailangan magpatuli, sumunod sa mga tuntunin, sa mga utos ng tao. Kung yun ay makakapagligtas sa atin, di sana hindi na bumaba si Kristo, hindi na nagkatawang tao si Kristo at nagsakripisyo ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, sabi nga natin sa Romans 4:14, kung ang mga sumusunod lamang sa kautusan ang magiging tagapagmana, walang bisa ang pangako at walang kabuluhan ang pananalig. Pero sabi nga dito ng verse 13, pinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nilang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayon, siya'y pinawalang sala. Purihin ang Panginoon sa katotohanan ito. Tayo ay napawalang sala dahil sa pananalig. At dahil sa pananalig kay Kristo, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Kaya kapatid, hallelujah, maliwanag na kapatid, minsan nakakalimutan natin o kadalasan nakakalimutan natin na tayo'y alipin pa rin. No? So, brothers and sisters, the event in the cross has been finished. The Lord said, it is finished. Naganap na ang kalooban ng Diyos. Nagawa na ng Panginoon ang pinakamatinding sakripisyo para sa kaligtasan mo at kaligtasan ko. Hallelujah. So brothers and sisters, maliwanag itong bagay na ito na napakalaga ang katotohanan. Kaya nga, ang isa sa armor of God ay yung helmet of salvation. If you have doubt in your salvation, everything in your life will follow. Babaksak dahil sa kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos. The brain is one of the most delicate part of our body. Sabi sa pag-aaral, kapag ikaw ay nasugatan sa kahit saang bahagi ng katawan, ito ay maghihil, gagaling ito. Pero ang sugat o ang pinsala na aabutin ng utak ng tao, ito pinakamasakit, hindi na ito basta-basta maghihil. Kaya nga, inilagyan tayo ng tinatawag nating helmet of salvation. And this message, the message to the Galatians, established that helmet of salvation. Kasi kapatid, paano ka mananalig na kaya kang pagalingin ng Diyos
kung ikaw naman ay hindi lubusang naniwala sa Diyos at naranasan ang kanyang pagiging Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Hallelujah for these things. So sabi nga natin, pag nanalangin ka, it is impossible to please God without faith. Some prayers are not answered because the motive is not according to God's will. No? Ano ibig sabihin nito? Kasi yung ibang panalangin natin ay pansarili. But I tell you, kahit na ano pa mang kondisyon, dahil sa kasalanan kaya di ka dinirinig, kapatid, dahil sa Kristo, dahil sa pagiging anak ng Diyos, you have now access to the healing power of God. No? Sa tingin nyo ba, ano ang pinakamainam sa tao na may sakit? Kagalingan ba? Ano mas mahalaga? Ang kagalingan mula sa cancer, kagalingan mula sa sakit, o ang kaligtasan ng ating kaluluwa? Hallelujah. Lagi tayong nililigaw ng dyablo. Lagi niya nilalagay sa isip natin na huwag tayong maniwala. No? Lagi niyang iniisip, lagi niya nilalagay sa puso't isipan natin na tayo ay walang kapangyarihan galing sa Diyos. Na ang pagiging anak ng Diyos ay walang epekto sa ating buhay. No, no, and no. Amen. Naniniwala ba kayo sa dyablo? No, amen. Lagay niyo dyan sa comment section, no, amen. I am a child of God. Hallelujah. Praise God to that. Kaya ngayon mga kapatid natin na sa kasalukuyan ay nagdaranas ng sakit na cancer, kapatid, manalig ka sa Diyos. Ibinigay na ng Diyos ang pinakamainam. Kung ikaw ay totoong tumanggap sa Panginoon, then you are saved. Pero sa oras na ito, mga kapatid, bakit hindi natin ngayaan ng Diyos na ayusin ang ating buhay? Buksan natin ang ating puso at isipan sa ating Panginoon. Pagkatiwala natin ang araw na ito. Hallelujah. Praise God. Samahan niyo ako sa panalangin. Hayaan mo kapatid na tanggapin mo sa oras na ito, sa pamagitan ng pananalig, ang pagiging anak ng Diyos. Hallelujah. Wala ka na ibang gagawin, kundi tanggapin ang Panginoon. At kung ikaw'y nanalig sa Kanya, binibigyan ka ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabayan niyo ko sa panalangin ito. Sundan niyo ko sa panalangin ito. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat, may likha ng langit at lupa. Ako po'y humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po ang aking pagsuway at pagsalangsang sa lahat ng mga pinag-uutos mo. Aming Ama, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso, ang aking isipan, ang aking buhay. Inaanyayahan kita na maging aking hari at sariling tagapagligtas. Panginoon, ikaw na ang masunod at gumabay sa akin sa bagong buhay na ito. Ako na po manalangin, Heavenly Father, and we thank you, Lord, na sino mang nanalangin na may pagtanggap sa iyo, sino mang nananalig sa iyo, pangalan o Diyos, ay tunay ng naligtas at ang pangalan nila ay nasulat na sa aklat ng buhay. Kaya Lord, sa oras na ito, buksan mo ang mga mata, ang mga spiritual eyes ng bawat isa, and we must understand that we belong to the children of God.
and that God has given us authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. Thank you, Father. We are free. Thank you, Father. We are redeemed. Thank you, Father. We have been delivered. And thank you, Father, because we have been blessed. We have been blessed by grace through faith in you. Salamat po, Panginoon. At dalangin ko po, Lord, na sa araw na to ay aming isabuhay ang katotohanan, ang kapangyarihan, Panginoon, na binigay mo sa amin. Naparito ka sa mundong ito upang sirain ang gawa ng kaaway. So right now, Lord, use us. Use us, Lord. And I pray, O God, give us the burden and the boldness, Lord, to walk as your children, yielding the sword of the Spirit and having the authority over all the works of the enemy. So thank you, Father. In Jesus' mighty name, amen and amen. So brothers and sisters, today, do not bow down to the deception of the devil. Huwag kang maniwala sa kasinungalingan ng diablo. Alam mo ang kapangyarihan ng mga anak ng Diyos sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, maging ang mga diablo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Let us be the instrument of God. Let us be the hand that will reach out. Let us be the arms that will remind us and other people of the love of Jesus Christ. Hallelujah. Patuloy nating agawin mula sa kadiliman ang mga anak ng Diyos na hindi pa nakalalaya sa kasinungalingan ng diablo at ng kasalanan. Hallelujah. So God bless you, brothers and sisters. We claim authority. Satan is defeated 2,000 years ago. So is cancer is defeated. So brothers and sisters, now enjoy the new life in Christ. The life of being the children of the promise, the children of our God. God bless you. Pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay. Ang mga anak ng Diyos ay malaya. Ang mga anak ng Diyos ay mananagumpay. Amen. God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Sa Diyos lamang ang papuri.